고백하겠습니다. 주 하나님, 주 하나님, 독생자 예수 날 위하여 오시었네. 내 모든 죄 다 사시고 죽음에서 부활하신 나의 구세주, 살아계신 주님, 살아계신 주, 나의 잠에서 걱정 그시 전혀 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 주 안에서, 주 안에서 거듭난 생명 더으시니 주의 사랑입니다. 참 기쁨과 참 기쁨과 하신 가지고 예수님의 도심을 누려 살리. 살아계신 주, 살아계신 주, 나의 참는 소망 걱정 그시 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 아멘. 할렐루야. 우리의 승리기를 허락하시는 주님을 바라봅니다. 할렐루야. 그 언젠가 주변 때까지 주를 위해 싸울 것입니다. 승리의 길 멀고 해도 주님께서 나의 앞을 지켜주시니. 살아계신 주님, 살아계신 주, 나의 참된 소망 걱정 그치 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨
wala tayo mahimo kung wala nga atong Dios. Let's sing, ikaw ang kusog ka nako, Ginoong Hesus Kristo. Ikaw ang kusog ka nako, kalipay o dalang panan, buhabot man ang problema, walay magpapahimula, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog ka nako, kalipay o dalang panan, buhabot man ang problema, walay magkapahimula, walay maikakumpara sa imong gugma. Sa pagkahalayo ang langit, gumawa para sa tanan, muro-hura ko sa pilan mo, pagsibakan mo, O Diyos. O sa pagkahalayo ang langit, gumawa para sa tanan. Ikaw ang among Diyos, ikaw ang kusog o kalipay ko. Ikaw ang kusog nako, kalipay o dalang panan, buhabot man ang problema, walay makapahimula, walay maikakumpara sa imong gugma. Sa pagkahalayo ang langit, gumawa para sa tanan, muro-hura ko sa pilan mo, pagsibakan mo, O Diyos. O sa pagkahalayo ang langit, gumawa para sa tanan. Ikaw ang among Diyos, ikaw ang kusog, kalipay ko. Natong awito, nakatapusan natong kanta mga explore sa tutuok natong kasigkasig. Let's sing Jesus Great Trumpet. Jesus, we adore you. We proclaim you are King.
kinabuhi ka namo karon Father God. Lord, wala kami mahimo kung wala ka ni Jesus, Father God. Ikaw ang mag-iya sa mga kinabuhi namo, Father God. Lord, we ask for your mercy, Lord Jesus, Father God. We ask for your grace right now, Lord Jesus, Father God. Nagiyahan, pinimo Lord, tabangan, pinimo Father God, likunan, pinimo Lord, tibuok kayo, barangay palto, Lord, maluwas, Father God. Mapukaw kay Lord Jesus, Father God. Mahatagan kay kalikawasan, tingnan sa mga sala nila, Lord Jesus, Father God. Lord, we ask for your mercy, Lord Jesus, Father God, na mga pag-ampok, Father God. Open kayo sa kinarian, sa langit, Father God, na mga pagtugyaw, di akalin mo, Lord Jesus, Father God. Ikaw ay tawanan, Father God. Hallelujah, Father God, alaikon ka mga Diyos, Father God. Simbahon ka, Father God, ikaw ang mahalaran, Lord. Kung wala'y sama kami mo mga Diyos, Father God. You are the Kings of Kings and the Lord of Lords, Father God. We will continue to worship your name, Father God, in this place, Father God. Nagating salamat, Ginoo, sa iyong bugbalon na namin nag-apply na balay, Father God. Hulaan kami makadayo, kung makapadayo sa pagdayo, pagsimba kanimo, Father God. Lord, we glorify your name, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Ato palang Ikaw ang puso ka na ako. Kalipay o dalampanan, moabot man ang problema. Walay makapahimula, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalimo ang langit, gumawa para sa tanan. Tulungan ko sa pigilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalimo ang langit, gumawa para sa tanan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang puso o kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw ang Diyos o kalipay ko. I admit nothing, absolutely nothing, absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, absolutely nothing. Together in life, let's see what's high. There's one thing that stays the same. No power or king can do anything to take your love away. Nothing, absolutely nothing, absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, absolutely nothing. Together in life, let's keep our inside. There's one thing that stays the same. No power of king to do anything to take your love away. Nothing, absolutely nothing, absolutely nothing.
Jesus. Jesus is alive. Praise your name. Say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air. Say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air. Say Jesus, Jesus is alive. God is here. Jesus Christ is alive here. So, we are worship to God and the Jesus Christ. Simba kita kang Ginoong Hesukristo karon dinhi. Praise. Sound check. Sound Right, check. sound Sound check. Okay. So we need worship in spirit and truth. Muna kinahanglan kita nga magdayeg sa Ginoo sa espiritu ug sa kamatuoran. Because God is a spirit. Tungod kay ang atong Ginoo espiritu. So we can see God and Jesus Christ. Muna makita nato ang Dios nga si Ginoong Hesukristo. Also Jesus Christ is the truth. Ug si Hesukristo usab siya ang matuod. Truth is the Holy Bible. Ug ang matuod or ang kamatuoran mao kini ang balaang Biblia. So we are studying and learning the truth about the Jesus Munang Christ. ato ang tun-an ug ato ang ikatunan ang kamatuoran mahitungod kang Hesukristo. Because Jesus Christ sent us here to deliver the good news. Tungod kay si Hesukristo ang nagpadala kanamo dinhi para ihatod kining maayong balita. So we can sharing the good news about the Jesus Christ here. Unang makahimo kami sa pagpaambit sa maayong balita dinhi. Jesus died on the cross 2,000 years ago, yesterday, Friday. Og 2000 ka tuig na ang milabay sumad kagahapon Biyernes, adlaw nga Biyernes nga namatay siya. But Jesus Christ raised again from the dead 2,000 years ago, next morning. Apan tapos sa tulo ka adlaw 2000 ka tuig na ang milabay nga si Ginoong Hesukristo nabuhi siya pag-usab. That's why we have wonderful celebrations, Easter Sunday worship service tomorrow. Og sumad ugma sige mao kini ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo mo nang aduna kitay pagabuhaton nga adlaw nga pagkabanhaw pagsimba sa adlaw nga pagkabanhaw sa atong Ginoo. So we like to invite the whole Palio people to worship service Okyotes. Amo nang ganahan kaayo si Pastor Ling nga imbitahon mo nga makahimo mo sa pag-apil sa pagsimba nato dito sa simbahan nato sa Bais Okyot. Tomorrow after worship service we have a ceremonial baptism of the waters. Og ugma human sa ato ang pagsimba aduna tay seremonya nga pagbunyag diin bunyagan kita pinaagi sa tubig. We'll provide transportation tomorrow. Og ugma si Pastor Liran mo imuhatag nato og pamplete sa atong ganahan nga moadto para sa pamplete nato adto dito sa Okyot. Today we are sharing the gospel about the resurrection of Jesus Christ. Karon ang uluhan sa mensahe nga mong ipaambit kaninyo ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. After crucifixion of Jesus Christ, he was thrown in the tomb 3 days. Og human ilansang sa Ginoong Hesukristo, nagpabilin siya didto sa lubganan sulod sa tulo ka adlaw. Jesus was rose again from the dead. Og si Ginoong Hesukristo nabuhi siya, nabanaw siya gikan sa mga patay. And Jesus appeared to disciples for 40 days. Og tapos ni ana mipakita si Hesukristo sa iyang mga disipulo sa sulod sa 40 ka adlaw. And Jesus Christ appeared to the disciples working and teaching for the
kingdom of heavens. O si Ginoong Hesukristo nakig-uban siya sa iyang mga disipulo o nagtudlo siya mahitungod sa gingharian sa langit. Today, I want to sharing the gospel, kingdom of heaven for all peoples. O karon ganaang ipaambit ni Pastor Lee ang maayong balita nga ang gingharian sa langit alang sa tanang katawhan. Because the kingdom of heaven is a very beautiful, wonderful, precious one. Tungod kay ang gingharian sa langit usa ka maanindot kaayo nga dapit ug bililhon kaayo nga dapit. The Bible says not everyone can enter the kingdom of heavens. Apan ang Biblia nag-ingon nga dili tanan ang makasulod dito sa gingharian sa langit. So, if you want to enter the kingdom of heaven, you must follow the Bible and obey the Bible. Una kung gusto kita nga mosulod sa gingharian sa langit, kinahanglan natong sundon ang Biblia o tumanon ang Biblia. Bible is the Jesus message also. Tungod kay ang tanang nasulat sa Biblia mao kini ang tanang mensahe kabahin ni Hesukristo. And then Jesus Christ will teaching you how to enter the kingdom of heaven. Ug si Ginoong Hesukristo magtudlo kanato kung unsaon nato pagsulod sa gingharian sa langit. That's why we can deliver the good news and teaching the Bible, sharing the Bible, all people around the Philippines. Unang makahimo kita sa tuon sa Biblia o sa paghatod sa maayong balita sa Biblia sa tanang nasod sa Pilipinas o sa tibok nasod sa Pilipinas. After Jesus rose again from the dead, he was appeared to all peoples. Human si Ginoong Hesukristo mabanhaw gikan sa mga patay, nagpakita siya sa mga katawhan. Also, Jesus met the 11 disciples on the mountain of Galilee. O dito sa nagpakita or nagkighibalag sa Hesukristo sa iyang 11 ka mga disipulo dito sa lanaw sa Galilea. Jesus appeared in front of the 500 peoples. O si Ginoong Hesukristo nagpakita usab siya sa mga 500 ka mga katawhan. Jesus Christ already alive and living in the kingdom of heavens. Kani sa Hesukristo buhi na gayud siya o nagpuyo siya sa gingharian sa langit. Also, Jesus Christ already live in us through His Holy Spirit. O karon sa Hesukristo nagpuyo usab sulod kanato pinaagi sa iyang balaang espiritu. That's why Jesus teaching the Bible, you must receive the Holy Spirit. Unang si Jesus nagtudlo kanato nga kinahanglan kitang modawat sa balaang espiritu. When you receive the Holy Spirit will teaching you how the Lord God Almighty and Jesus Christ indwells in you. Kaya kung modawat kita sa balaang espiritu, sa Ginoong Hesukristo magtudlo kanato kung unsaon nato pagkinabuhi alang sa Dios. So, we must receive the Holy Spirit as Christians. Unang kinahanglan kita nga modawat sa balaang espiritu isip mga Kristohanon. So we came here to teaching and studying Bible continually, and then you will be born again with the Word of God and the Holy Spirit some days. Unang naamid diri nagpadayon kami sa pagsangyo sa maayong balita kay pohon maghimo gayud kita nga matawo pag-usab o mapuno sa balaang espiritu. A long time ago, when I was in high school, I was attend the church every Sunday and studying Bible in the school every day. Dugay ng panahon nga si Pastor Lee sige pud siya nga nagsimba matag Domingo o sige siya nga nagtuon sa Biblia kada adlaw. But at that time, I was not born again with the Holy Spirit of God. Apan atong panahon na wala pa siya matawo pag-usab pinaagi sa espiritu sa Dios. Which means I did not receive the Holy Spirit. Nga buti pa sabot wala pa siya kadawat sa balaang espiritu. That's why I could not understanding Holy Bible meaning very clearly. Unang dili siya kasabot gayud usay buti pa sabot sa Biblia pag-ayo. After I was born again in my life, I could understanding who is God and who is Jesus Christ very clearly. Apan human siya matawa pag-usab nasabtan na gayud niya pag-ayo kung kinsa ang Dios ug ang si Ginoong Hesukristo. I become an evangelist immediately after I was born again, and then until now
I never stop preaching the gospel. O diha nahimo siyang magsasangyaw o hangtod karon wala gayud siya mohunong sa pagsangyaw sa maayong balita. You are hear the true gospel of Jesus Christ just now. Karon atong nagdungog ang tinuod nga maayong balita ni Hesukristo. So I want to plant the seed of God word in your hearts. Munang ganahan si Pastor Lee nga itisok kining binhi sa Dios, pulong sa Dios sa atong mga kasing-kasing. And then you can studying Bible, reading Bible, meditate the Bible continually. Someday you will be born again with the Word of God, and the Holy Spirit can understanding very well what I speaking to you. Kung magpadayon kita sa pagbasa sa Biblia, sa pagtuon sa Biblia, kay moabot ang panahon na kita mataw pag-usab, ug ang kurang masabtan kung unsa ang buti pasabot sa Biblia kanato, unsa ang buti pasabot sa gisulti sa balang espiritu kanato. From that time, you will rejoice in the Lord. You will rejoice studying Bible, sing to the Lord continually. Kung sugod nga anang takda, magmalipayon na gayud kita diya sa Ginoo, o magmalipayon kita sa pagpaambit sa maayong balita sa Ginoo. You can pray continually in the Spirit. O makahimo na ta sa pagampo kanunay diya sa espiritu. You will have eternal life according to the Bible. Kung sumala sa giyon sa Biblia, makabaton kita, makaangkon kita o kinabuhing dayon. You will enter the kingdom of heaven surely. Kung sigurado gayod nga makasulod kita sa gingharian sa langit. So many people want to enter the kingdom of heaven, beautiful land. Daghang mga tawo nga ganang mosulod sa gingharian sa langit kining nindot kaayo nga yuta. But why so many people cannot enter the kingdom of heaven? Apan nganong daghang mga tawo ang di man kasulod sa gingharian sa langit? Because they do not born again. Tungod kay wala sila matawo pag-usab. Jesus emphasized very clearly, you must be born again with the Word of God and the Holy Spirit. Tungod kay si Hesukristo nag-ingon na kinahanglan una kita nga matawo pag-usab pinaagi sa pulong sa Dios ug sa balaang espiritu. So, we must be born again, all Christians. Munang kinahanglan kita nga matawo pag-usab isip mga Kristohanon. And then you can see the kingdom of God very clearly. Ug makita na nato ang gingharian sa langit sa klaro kaayo. And then you can enter there very safety. O makasulod ta didto nga luwas. Bible teaching about this one very plainly. Ang Biblia nagtudlo mahitungod diini sa klaro gayud kaayo. That's why we like invite the all people around the Philippines and then Palio barangays. Muna ganahan kay si Pastor Lee sa pag-imbitar sa mga katawhan sa tibuok nasod sa Pilipinas, ilabi na ang mga katawhan diri nga nagpuyo sa barangay Palio. This is the church because we are gathering here worship to God Almighty and Jesus Christ. Kini nga atong gitiguman karon simbahan na kini tungod kay ang simbahan mao kini ang dapat diin nagsimba sila o nagtigom sila alang kang Ginoong Hesukristo. We love the people of God and especially all children and young people, brothers and sisters. O among gihigugma pag-ayo ang mga katawan sa Dios, ilabi na ato mga kaigsuonan, ilabi na ang mga kabataan. I like very much to see again your face individually. Ganahan kay si Pastor Lee nga makita gayud niya, nakita gayud niya pag-usap ang mata ko sa nato nga mga panatway ranawong. Also, I like to pray for all of you individually, children, baby, brothers and sisters. Ganahan usab kay si Pastor Lee sa pag-ampo kanato, mata ko sa kanato, ug bisan sa mga kabataan. Because Jesus Christ loves you so much. Tungod kay gihigugma ta pag-ayo ni Ginoong Hesukristo. That's why Almighty God sent the begotten Son Jesus Christ into the world 2,000 years ago. Unang gipadala sa labing gamahanan nga Dios ang iyang bugtong anak na si Hesukristo diri sa kalibutan, 2,000 katuig na ang milabay. After preaching the gospel and heal the sick people, help the people, finally Jesus died on the cross. Human sa pagsangyaw sa maayong balita, human niya sa pagtudlo sa mga katawhan ug sa pag-ayo sa mga masakiton, si Ginoong Hesukristo namatay siya dito sa cross. Bible says why Jesus died on the cross
very clearly. O ang Biblia nag-ingon sa klaro kayo nganong si Jesucristo nagpakamatay man siya dito sa cross. Because Jesus died on the cross for the save the all of the world sinners. Si Jesucristo nagpakamatay siya dito sa cross para luwason ang kanang mga makasasala sa tibuok kalibutan. Because of the sin, all people fall short of the glory of God. Bible teaches. O tungod sa sala ang mga tao nahimulag sila sa imaya sa Dios o gitudlo kini sa Biblia. That's why all people cannot enter the kingdom of heaven because of the sins. Unang tungod sa sala ang mga tao dili gayud kasulod sa gingharian sa langit. That's why Jesus came to the world and then crucified, shedding his blood for the forgiveness of your sin, my sin, all of sins. Unang si Jesucristo miani siya sa kalibutan nagpalansang siyaw iyang gipaagas ang iyang dugo para mapasaylo ang akong sala, ang imong sala ug atong tanang sala. This is the very important knowledge of God. Because of the Jesus' blood shedding on the cross, we have been erased all kind of sin, and then we have been saved. Ug mao kay ang importante kayo nga kaalam sa Dios tungod sa dugo nga giula na Jesus dito sa cross ikaw ug ako napasaylo ang atong mga sala tanan natong klaseng mga sala ipapas na niya. Even though we have sinned and mistakes many times, Bisan og daghang higayon nakita nakabuhat og sala ug namapakyas. but we have been saved by the grace of the Lord Jesus Christ, who shedding his blood on the cross covered all our multitude of sins. Apan naluwas kita pinaagi sa dakong grasya ni Ginoong Hesukristo diin giula niya ang iyang dugo aron tabunan ang tanan natong mga kapakyasan ug mga kasalanan. I was a great sinner before I met Jesus Christ. Sa una usab dako kaayo nga makasala si Pastor Lee sa wala man niya mahibalag si Hesukristo. After I met Jesus Christ individually, I have been set free in my life. Apan human niya mahibalag si Ginoong Hesukristo sa personal, nahimo na siyang gawas nun sa iyang kinabuhi. Because I have learning the truth Bible, Jesus Christ can cleansing all any kind of sin and mistakes. Tungkol kay nakatunan niya ang kamatuoran sa Biblia nga si Ginoong Hesukristo makahimo siya sa pagtangtang sa tanang nagkanalaing mga sala o paghugas sa tanang nagkanalaing mga kapakyasan. So we must believe our God and the Lord Jesus Christ is the Almighty God. He can do everything. Unang kinahanglan kitang moto ang atong Ginoong Hesukristo, siya ang labing gamhanon nga Dios ug mahimo niya ang tanan. And then Almighty God changed his character from the God to the man Jesus Christ. Kung giusog sa labing gamhanan nga Dios ang iyang panagway gikan sa labing gamhanan nga Dios ngadto nagpakatawo siya ug mao kini ang tawo nga si Hesukristo. Which means incarnation. God changed to the man Jesus Christ. O buti pa sabot diini mao ang pagpakatawo nga ang Dios nahimong usa ka tawo nga si Hesukristo. Jesus Christ was born, conceived by the Holy Spirit. O kini si Hesukristo natawo ni siya o ipakatawo ni siya ipanganak ni siya niyaani sa gahom sa balaang espiritu. So this is the important knowledge. Jesus Christ conceived not by the man. Og importante kayo kini natong masabta na kaalam si Hesukristo gipakatawo siya dili pinaagi sa tawo. We haven't confessed this confession. Jesus Christ conceived by the Holy Spirit. Ug sa mga atong gisugid bago pa lang nga si Ginoong Hesukristo gipakatawo pinaagi sa balaang espiritu. That's why Jesus Christ has no sins. Unang si Hesukristo wala gayud siya'y sala. Even though you and I, we are all sinners. Bisan og ikaw ug ako kitang tanan makasasala. Because you and I, we were conceived by our Father. Kay ikaw ug ako gipakatawo kita pinaagi man sa atong mga amahan. All of the men of the world sinners. Your father, my father, all sinners.
Tungod kita ng mga amahan sa kalibutan makasasala, imong amahan, akong amahan, silang tanan makasasala. That's why from the first we were sinners. Ngunang sukad pa sa ato ang pagkatawo, kita makasasala ng daan. No one can remove these sins. Kung walay makbisan kinsa nga makatangtang niining maong sala. That's why Jesus died on the cross 2,000 years ago to make clean just by all of you and I sinners. Unang si Yeso Kristo miani siya diri sa kalibutan 2000 ka tuig na ang nilabay aron iyahang putlion ang imong sala ug akong mga sala. When you believe the Bible, you will receive the Holy Spirit and then you can understanding this knowledge of God very well. Kung atong tuuhan ang Biblia o basahon ang Biblia atong masabtan ang kamatuuran pag-ayo mahitungod niini. The Bible says you will know the first Bible and then you will be set free. Ang Biblia nagtudlo ka nato masayod kamo sa kamatuoran nga mao ang Biblia o paghatag kini kaninyo kagawasan. In other words, if you do not know the Bible, you will not set free. Or sa laing bahin sa pulong kung wala natong mahibaluin ang Biblia, dili gayud kita gawas nun. Do you want to be set free in your life? Ganahan ba kita nga mahimong gawas nun sa atong mga kinabuhi? Amen. If you want to be set free in your life, you must study Bible more and more honestly. Kung ganahan gayud kitang mahimong gawas nun sa ato ang kinabuhi, kinahanglan nga mas magtuon pa kita pag-ayo sa Biblia. And the Holy Spirit will come upon your life. Ug ang Balang Espiritu mukunsad sa atong mga kinabuhi. Long time ago, when I was reading Bible, oh, Holy Spirit come upon my life. Kay dugay ng panahon sa diya nga nagbasa si Pastor Lee sa Biblia, kalit nga ang Balang Espiritu mikunsad sa iyang kinabuhi. I could open my spiritual eyes. Na abli ang iyang espirituhanong mga mata. Before I was spiritual blind. Kaniadto siya daw espirituhanon nga buta. Even though I was attending the church from the high school every Sunday. Bisan og sa panahon sa iyang pag-eskwela sa high school, sige siya ga simba kada Domingo. But at that time, I was a spiritual blind. Apan atong takna espirituhanon siya nga buta. Which means spiritual blind cannot see the kingdom of heaven, cannot see Jesus Christ. Buti pasabot sa espirituhanon nga buta, dili nila makita ang gingharian sa langit o dili usab nila makita sa Hesus Kristo. After I was born again with the Word of God and the Holy Spirit, I was opened my spiritual eyes. Apan tapos siya matawag pag-usap pinagi sa pulong sa Diyos ug sa Balang Espiritu na abli ang espirituhanong mga mata. I was opened my spiritual ears. Na abli na ang iyang espirituhanon nga mga dalunggay. That's why from that time, I could see God Almighty Jesus Christ very clearly. Unang sugod atong taknaan, nakita na gayud niya pag-ayo sa Hesus Kristo. I could hear the voice of God and the Holy Spirit very clearly. Matungog na niya ang tingog sa Dios ug ang tingog sa Balang Espiritu sa klaro kaayo. That's why I just obey the Holy Spirit and the Word of God. Munang karon ihalamang gituman, ipaminaw ang tingog sa Balang Espiritu ug sa pulong sa Dios. Maybe 2 months ago, the Holy Spirit touched my heart. Pastor Lee, go to the Palio Evangelism. Mga duha ka bulan na ang mga milabay nga nadungog niya ang tingog sa Dios nga miingon nga Pastor Lee, angat dito sa bukid sa Palio ug pag-ebanghelyo And pagsagos sa then pulong sa I Dios. just follow the Holy Spirit and came to around the years. O munang iya lamang gisunod ang tingog sa Balang Espiritu ug naabot siya dinhi niining aning dapita. And then I am very rejoiced, worship to God Almighty here with all people of Barangay Palios. Ug munang malipayon kay si Pastor Lee sa pagsimba sa Dios kauban ninyo nga mga nagpuyo dinhi sa Barangay Paliw. You are the people of God Almighty. Kamo karon nga naa dinhi makatawhan kamo sa Dios nga labing gamhanan. That's why Almighty God called you and I, all of us here. O kini hinungdan na gitawag mo, gitawag mi sa labing gamhanan nga Dios para magtigom dinhi. So, I like very much come to here again Ganahan kay si Pastor Lee nga magbalik-balik og anhi. because of I want to teaching Bible, sharing the gospel more and more clearly to all people of the Barangay Palios. Buti ganahan siya nga magtudlo sa Biblia,
maayong balita nga masabtan kayo ninyo pag-ayo bisan ninyong tan nga nagpuyo diri sa barangay Paliw. Almighty God and the Jesus Christ want to Barangay Paliw people all will be saved. Tungod yung atong nabinggamahanan nga Dios ug si Ginoong Hesukristo ganahan kayo sa ang tanang mga katawan nga nagpuyo diri sa barangay Paliw maluwas gayod. By man it is impossible. Inaagi ra sa tawo imposible kini kaayo. But by God and the Holy Spirit it is possible. Apan pinaagi sa Dios ug sa balang espiritu posible gayud kini kaayo. Hallelujah. Oh, welcome, brother. Hallelujah. Almighty God loves us so much. You. Ang nabinggamahanan nga Dios na higugma kanimo pag-ayo. So, we must just follow the word of God and the Holy Spirit. Ako namang tumanon ang pulong sa Dios ug tingog sa balaang espiritu. And then someday you can open your spiritual eyes and spiritual ears. Puhon, maabri raon niya ang ato espiritu. Anong mga mata ang ato espiritu? Anong nagalunggan? So we are fasting prayer for open your spiritual eyes, spiritual ears. Unang sama nga karon nagpuasa kita para maabri ato espiritu. Anong mga mata ug ato espiritu anong nga mga dalunggan? So I tell you the truth, you can also fasting prayers. O kunang sultihan ta ni Pastor Leo sa Santa ni Pastor Leo makahimusan kita sa pagpuasa o ba ng pag-ampo. Fasting prayer, self-control, our mouth eating is very important. Kaya ang pagpuasa, ang pagpugong sa atong mga baka nga nakikita mukaon, importante kaayo. And then you will receive the power from the Heavenly Father Kung God. makadawat kita og gahom nga gikan sa atong langit nun nga amahan. Even though you are fasting prayer 3 days, 10 days, 21 days, 40 days, you will not die. Bisan tuod kun mag-ampo, magpuasa ta pito ka adlaw or 21 ka adlaw or bisan 40 ka adlaw di gayud kita mamatay. Because the fasting prayer is the commandment of God Almighty and Jesus Christ. Tungod kay ang pagpuasa mao kini ang sugo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Before Jesus Christ ascended into heaven, said to the disciples, you must fasting prayers. Sa wala pa mukayag sa Hesukristo dito sa gingharian sa langit, iyang gitugo ng iyang mga tinunan kinahanglan kamo nga mag-ampo uban ng pagpuasa. All disciples of Jesus Christ receive the Holy Spirit and pray continually, and then they become a very powerful evangelist. Kita ng mga disipulo ni Hesukristo na nadawat sila sa Balang Espiritu, madali sila nga nag-ampo, nagsangyaw sa mga balita o nahimo silang mga husgan kaayo nga mga magsasangyaw. We are came to the year for preaching the gospel of Jesus Christ. O pian usab kami karon para sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod ni Hesukristo. And the value young people and children become evangelists. O kining mga batanon sa Paliw bisan ang mga kabataan mahimo gayud di silang mga magsasangyaw. You are already disciple of Jesus Christ. Sa mga karon nahimo na ta mga disipulo ni Hesukristo. Everybody confess, I am the disciple of Jesus Christ. I am the disciple of Jesus Christ. Greetings, you are the disciple of Jesus Christ. Dili mo tapan, you are disciple of Jesus Christ. Amen. Amen. You can pray to the church around the Paliws. Makahimo ta sa pagtukod og simbahan bisan dinhi sa palibot sa Paliw. You'll bear the much fruit of the Holy Spirit. Makabunga kita og dagang bunga sa balaang espiritu. You can love each other. Mahimo na ta sa paghigugmaay sa matag usa. You can rejoice every day and night in the Lord. Makahimo na kita nga magmalitayon diha sa Ginoo adlaw ug gabi. Oh, as a Christian, as a missionary, I am rejoice every morning, every evening, every night. Isip usab usa ka Kristohano o usa ka misyonaryo, malipayon kay si Pastor adlaw mudto bisan gabi. Why I can rejoicing in the Lord? Anong nagmalipayon man siya diha sa Ginoo? Because the Lord is my God, my helper, my counselor. Tungod kay ang atong Ginoo siya man ang iyahang magtatambag ug siya man usab ang igdasig kaniya. I can tell
everything to my Lord Jesus Christ. Makahimo siya sa pagsulti sa tanang butang kabahin niya dito sa atong Ginoong Hesukristo. And then He will counsel my life. What can I do? O ang balang espiritu mo imutambag sa iyang kinabuhi kung unsay angay niyang buhaton. That's why I like talking about every morning, every afternoon, every evening, every night with the Lord God and the Jesus Christ and the Holy Spirit. Kung naganahan kayo siya nga makinistoryahan ay buntag udto gabi sa ato ang Ginoong Hesukristo. If you learning this truth, you can rejoice very much every moment. Unahon makakagun usab kita nining maong kamatuoran magbalipayon usab kita sa matag higayon. You will never worry about for tomorrow. Dili na ta mabalaka kabahin sa ugma. So many people worry about for tomorrow. What shall we eat? What shall we wear? Where we'll go? Likewise. Daghan kayong mga tao ang mabalaka sila unsay may tabo nila ugma kung unsay asa sila kanon, asa sila og imnon. But when you have a mind of Jesus Christ, you will never worry about it. Apan ko na doon kita'y huna-huna sama kang Hesukristo, dili na gayon kita mabalaka pag-usap. Because Jesus Christ will come to you and control your life. Kay sa Hesukristo mo sulod ka nato ug maoy mo dumala sa atong kinabuhi. That's why Apostle Paul confessed likewise, I have been crucified with Jesus Christ. Nang sa Hesukristo sugid, ngayon siya nga ako gilansang na uban kang Hesukristo. Which means when we crucified with Christ, Jesus Christ come into our heart. Nga buti pa sa buto atong ilansang atong kaugalingon nga na kang Hesukristo, sa Hesukristo mosulod sa atong kasing-kasing. Which means Jesus Christ can dwell in you individually. Nga buti pa sa buto si Ginoong Hesukristo makahimo siya sa pagpuyo sulod ka nato, matag usa ka nato. Bible teaching us how the Lord Jesus Christ dwells in us. Ug ang Biblia nagtudlo ka nato kung giunsa ni Ginoong Hesukristo pagpuyo sulod ka nato. Jesus Christ dwells in us through the recording Bible and through His Holy Spirit. Si Hesukristo nagpuyo siya sulod ka nato pinaagi sa iyahang balaang espiritu ug sa iyahang pulong. That's why I like sharing the Bible to all of you. Unang ganahan kay si Pastor Ling nga muhatag og Biblia sa matag usa ka nato. You can see the face of God and Jesus Christ every day and night. Makita gayud nato ang nawong sa ato ang Dios adlaw ug gabi. Did you see the face of Jesus Christ every day? Nakita ba nato ang nawong ni Ginoong Hesukristo kada adlaw? Yes, sir. Through open your Bible, you can see the face of God and the Jesus Christ very clearly. Pinaagi sa pag-abli nato sa itong mga Biblia, makita gayud nato pag-ayo ang nawong ni Hesukristo. You can see your face through mirror. Sa mga makita nato itong mga nawong pinaagi sa mga salamin. So, without the mirror, we cannot see our face. Kung walay salamin, di nato makita nga itong nawong. Right? Likewise, we cannot see God Almighty and Jesus Christ without the Bible. Sa mga usab din, di nato makita ang nawong sa atong Dios nga si Ginoong Hesukristo kung walay Biblia. Bible is our Christian life mirror. Ay kining Biblia mao kani ang espirituhanon nga salamin sa ato ang mga kalag. That's why I like sharing the spiritual mirror to all of you. Kung naganahan kasi Pastor Ling nga mupaambit nining espirituhanong salamin alang kanatong tanan. Oh, you can see God, Jesus Christ very clearly. Makita gayud nato pag-ayo ang Dios nga si Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen. Do you like this word? Gusto ba kamo nini? You can receive the Holy Spirit and the Bible understanding very well. Makadawat gayud kita sa balang espiritu ug sa Biblia ug masabtan nato kini pag-ayo. Bible tell us, Barangay Palio will be saved. Ang Biblia nagingon nga ang barangay Palio maluwas kayo. Your family, husband, wife, children shall be saved. Ang imong pamilya, ang imong bana, imong asawa, imong mga anak maluwas gayon. If you obey step by step the word of God and the message, all people shall be saved. Kay kung hinay-hinay atong tumanon ang pulong sa Dios, atong tumanon ang Dios,
Nagingon ang Biblia kitang tanan maluwas gayon. We pray for this one continually. Kung magpadayon ta og ampo alang niini. That's why God sent us here to deliver the good news to all people. Una ang Dios nagpadala kanamo dinhi para isangyaw kining maayong balita sa tanang katawhan. You will become a more than me powerful Mas missionaries. mahimo patang mas kusgan kaayo nga misyonaryo kaysa sa ni pastor. Some of you become a very wonderful doctor and lawyer, government leaders. Ang uban ninyo mahimong mga iniilado kayong mga doktor, mga abogado, or mga namunuan sa panggobyerno. Some of you will become a principal in the schools. Uban ninyo mahimong mga principal sa eskwelahan. Some of you become a barangay captain and all church leaders. Uban ninyo mahimong mga kapitan sa barangay, o uban mga pangulo sa simbahan. Bible teaches us these words. Ang Biblia nagtudlo kanako mahitungod niini. When we read in Bible, we can have a wonderful hope. Kung magbasa kita sa Biblia, makaangkon gayud kita og hindot kaayo mapaglaom. That's why I want to sharing the Bible and the teaching Bible continually, step by step, plant the seed of God in your heart. Kung ganahan si Pastor Lee nga magpadayon sa pagtudlo sa Biblia, sa hinay-hinay, ug itanong kining bini sa Dios sa atong mga kasing-kasing. The word of God I planted in your heart now. Gani ang pulong sa Dios gitanong na ni Pastor Lee sa atong mga kasing-kasing karon. Until growing up day and night. Ug mutubo ug gayud kini adlaw ug gabi. And then you can sprinkle the water and then pray and continue obey the word of God, and then your faith will very rapidly increase. Kung kini nga bini pwede na to kining patubigan pinaagi sa pag-ampo ug sa pagtuon sa pulong sa Dios ug sa hinay-hinay ang atong mga pagtuo mutubo gayon. Almighty God and the Holy Spirit will help you. Ang labing kamahalan nga Dios ug ang iyang balahang espiritu mo imutabang kanato. We pray, Father God, thank you, Lord, giving us this wonderful opportunity, sharing the gospel about the resurrection of Jesus Christ to all people here. Kung karon magampo kita mo hangiton nga mga dagang salamat sa pagtugot kanamo nga nakapaambit kami nining nindot kayo nga maayong balita mahitungod sa pagkapanhaw sa among Ginoong Hesukristo dinhi ni kita. Oh Lord Jesus Christ, show your face to my brother and sister, all young people, children. O Ginoong labing gamhanan nga Dios ipakita ang imuhang nawong kanamong tanan bisan sa among mga kaigsuonan sa mga batan-on o bisan sa mga kabataan. And then all of them will follow your step. Aron silang tanan musunod gayod sa imong mga lakang. You have to follow your step day and night. Gusto kaming musunod sa imong mga lakang adlaw ug gabi. Show your mercy for understanding every scriptures. Ipakita ang imong kaluoy aron among masabtan ang tanang bahin sa kasulatan. Help all of us by the word of God and the Holy Spirit. Tabangi kaming tanan pinaagi sa pagsabot sa pulong sa Dios ug sa balaang espiritu. We bless the whole people of God, Barangay Palyo, around the Negros Island in the Philippines. Among gipanalangginan ang tanang mga katawan sa Dios nga nagpuyo diri sa Barangay Palyo, ilabi na ang tanang mga katawan nga nagpuyo sa nasod sa Pilipinas. We thank you so much for everything, sir. O nagpasalamat kami pag-ayo sa tanang butang. Blessing all come upon the all gathering people today. Tanang panalangin mo abot gayod sa tanang katawhan karon. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Hesukristo kami nag-ampo. Say Amen. Amen. May the Lord